Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about to sa seduction. So, yung seduction strategy na yan is hindi lang naman lalaki gumagawa niyan, babae rin. Namimili yung babae base sa pakinabang ng lalaki. Meron tayo, halos lahat naman na nasa relasyon or mga napili ng babae ay select din naman talaga. Kasama na dito yung mga top G sa beta boxing. Kaya nga, pag napili kayo ng babae, aalamin nyo yung pakay ng babae. Now, yung choosing signals na sinabi ko ah, pa, na dun sa last video is, yun yung binibigay nila sa mga pogi. Nagpapakyut sila, tapos nagme-makeup, lipstick. Gumagawa sila ng paraan para i-seduce yung lalaki na pinili nila. Usually, yung seduction na yan is, pinipili nila is yung may mga upper hand sa looks. Yung talagang genetically superior or yung tinatawag nating mga pogi. Ginagawa nila yan para talagang makuha yung attention ng Tsaka parang code nila yan eh. Parang maimbitahan ka dun sa shadow world nila. Kaya nga panoorin niyo yung 50 Shades of Grey, gano'n na gano'n talaga nangyayari. Di ba si Christian Grey hindi nakikipagrelasyon? Sabi niya hindi rin siya natutulog na kasama yung babae. After ng sex, aalis lang talaga. Kaya nagulat ako sa ka-FWB ko. Kasi after ng sex namin, gusto ko pa nga siya magstay. Pero siya umaalis na. Kasi parang ganun ata yun eh. Pagka for sexual ka lang talaga. Yung dati ko naman ka-FWB na matanda rin sa akin na 1 taon yun eh. Nung bata-bata pa nga ako. Kasi nga nung bata-bata pa talaga ako, usually talaga nagkakagusto sa akin matatanda talaga. So yan, yung mga seduction strategies, lang din yan eh. Lalaki at babae rin din talaga gumagawa niyan. Eh sa mga lalaki naman, di ba may mga target sila. Which is yan yung mga nanliligaw, yung mga nagseseduce, yung mga Pagka ginawa yun ng lalaki is talagang ang mangyayari nun is parang beta box yun. Parang beta box. Or hindi naman din, depende sa sitwasyon. Kasi nga, kung genetically superior naman yung lalaki, pogi rin talaga, is may karapatan din naman siya mang seduce din talaga. Which is kahit nga random eh. Tapos depende na lang sa babae kung matritripan talaga siya. Pero yung mga nagkakadevelopan, yung mga just beefers nung high school tsaka college is talagang matik beta box yun pagka ganun. Kasi nangyayari doon is artificial value lang. Artificial value lang yung na-attract yung babae. Now, ginagawa rin naman ng babae yun, nagsiseduce din sila pagka trip nila yung average looking na may mapera. Tawag doon gold digging, di ba? Kasi may paka yung babae. Kaya nga yung mga babae is may category rin sila. Kaya sila nagagawa yun kasi sila ang picker, di ba? Sila kasi talaga namimili. Eh, yung lalaki, sure, pwede naman din niyang gawin yan. Pwede gawin niya yung numbers game. Pero, napakadam gawin yung numbers game kung alam mong wala kang tsansa. Kuwari, average looking ka or pangit, magna-numbers game ka. Eh, napakadam gawin nun, di ba? Eh, yung sa mga pogi, pwede nilang gawin yun kasi may upper hand sila sa looks eh. So hindi talaga yung, siguro baka mangyari 50-50 yan, 50 rejection, 50 na talaga magugustuhan sila. Kasi maka-cut down pa yan eh. Kaya nga talagang napakahirap talaga na makakuha talaga ng babae kung tutuusin. Kahit sabihin mo na sa pogi side ka, mahirap din talaga. Kasi ikaw pa rin talaga mag-a-approach eh. Bihira lang mangyari yun yung talagang sila yung mag-a-approach, magbabato ng sarili nila. Usually, ginagawa lang nila yan pagka below sila sa looks, yung mga babae. Pagka yung mga sub 5, ganyan. Or pagka may pakay. Kuwari, mayaman ka, may status ka. Gagawa nila ng paraan yun
talagang bibigay nila yung SEX na yan sa 3 strikes rule. Kaya case to case basis din talaga eh. Kaya ang gagawin talaga ng lalaki sa alamin niya yung pakay ng babae kung bakit siya pinili. Which is mararamdaman mo rin talaga yan pagka nandun ka sa relasyon. Kasi yung ibang mga lalaki pag nasa relasyon na, umi-stop na yung pagwa-wonder nila eh, na bakit ganon? Bakit porket nakuha na nila yung babae, ang mangyayari sa kanila is parang naging kampante na sila. Tapos sabay, hindi nila iniisip kung bakit sila pinili, ganyan. Kaya parang oblivious sila na akala nila lamang sila ganon. Alam mo, pag nasa relasyon ka, hindi ka makakalamang sa babae. Kasi nga, beta condition talaga yan. Either silbidor ka, o nga, wala kang pera, ginagastosan ka. Silbidor ka naman, may beta boxing yan. Tayo na tinatawag. Or yung pipiliting ka rin na magtrabaho. Or pwede kang tagahatid sundo, ganyan, taga pamalakad ng business. So, depende rin talaga sa pakinabang ng Kasi nga, syempre kung ikaw mo mamimili, ilalagay mo rin yung sitwasyon mo sa sitwasyon ng babae, di ba? Syempre mamimili ka ng pakinabang talaga ng lalaki, kaya nga mo nga siya pinili eh. Pero yun nga, yung sinasabi ko sa inyo na seduction ng babae, yung choosing signals na binibigay nila sa is for sexual attraction talaga yun. Dahil talagang gusto nila yung lalaki as siya mismo. Walang artificial value. As in, siya lang talaga. Basta gagawin lang nung lalaki is maging presentable, malinis, tsaka yun, presentable at malinis. Yun lang talaga eh. Kaya nga yung mga pogi, wala silang ginagawa. Buong buhay nila, papogi lang ng papogi. Bilhin ng sapatos. Puro talagang pamporma lang talaga. Kaya nga tatay ko ganyan eh. Puro paporma lang talaga. As in, biruin mo, 70 na tatay ko dati. Ipapantalon pa rin, polo-polo, t-shirt na mga butas-butas. Yung sinasadya niyang bubutasin, bibili ng bago. Tapos, parang Jeprox, gano'n. Depende kasi yan sa lalaki kung ano yung style niya eh. Yung parang bad boy, gano'n. Siguro bad boy yung image na inaano niya kagaya nun sa kala Robin Padilla, di ba? Kasi nauuso yan dati, di ba? Yung mga parang pares kay Robin Padilla. Bad boy image. Tapos lagi nakapantalon. Generation yun ng tatay ko. So, yun. Kaya wala. Yun lang ginagawa talaga ng mga pogi, promise. Wala silang ginawa buong buhay nila kundi magpapogi lang. Tapos ngayon ko lang nalaman yung strategy na ganun, di ba? Minimum wage earner kasi strategy pala nila talaga yun. So, yun nga. Yung seduction na yan is yung choosing signals talaga is para sa mga pogi or sexually desire nila or yung siniseduce nila yung talaga yung mga mayayaman na may itsura kahit average looking. Kasi ang pakay ng babae dun is lifestyle. Since karamihan naman is practical na yung babae, lalo na kung galing sa hirap yan. Tapos average looking lang din naman yung mga mayayaman, kagaya nila Kuy-Kuy. Akala ni Kuy-Kuy genuine desire yung sa babae. Ang pakay nun, lifestyle talaga. Lifestyle. Kasi yun yung dinidesire ng babae. Kaya dapat mo alamin kung ano talaga yung pakay ng babae sa'yo. Na para malaman mo. Alamin mo na Tsaka kung ikaw pogi, parang ayaw mo na rin talaga makipagrelasyon eh. Kasi biruin mo. Nagbe-benefit lang naman talaga sa long-term relationship, babae lang talaga may upper hand eh. Kasi minimal effort siya, minimal investment lang din yung babae. Meron din naman tayong tinatawag na mga nagtatrabaho na babae. Pero, yun nga, kasi meron ako subscriber na isa, di ba? Nagtatrabaho pala yung babae. Tapos pinapakain siya. Pero, yung lalaki, mayroong lupain pala, meron bahay at lupa. So usually ganun setup din talaga eh. Kung wari, sa'yo na yung bahay at lupa, malamang obvious na rin, babae magtrabaho nun. So,
Ganon din yung, ganon din yung mangyayari sa sistema nung sa akin. Kuwari may pamana ako, may bahay at lupa ako, tapos nagkaroon akong girlfriend na minimum wage earner. Siya yung magtatrabaho. Actually, yung ka-LDR ko nga, willing siya magtrabaho hanggang habang buhay, tapos humiga na lang daw ako eh. Ganon yun eh. Kala mo ikaw nakalamang. Hindi may bahay at lupa ka eh. Kahit na yung trabaho niya minimum wage earner yung kinikita niya eh. Hindi makakabili ng bahay at lupa yun. So lamang pa rin talaga yung lalaki, 'di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala dyan sa na makakalamang talaga lalaki. Kaya nga yung mga pogi, 'di ba? Gusto nila makalamang, ginagawa nila hit and run. Bali nang nambubuntis lang tapos pero gusto rin naman ng babae yun. Actually, lamang pa rin talaga babae doon kasi yung offspring, superior genetic. Kuwari, sub 5 yung nabuntis, 'di ba? Siyempre mababump up yan, magiging average looking yung yung anak. Kasi nga, superior genetic yung Yan yung mga strategy ng mga may itsura. Babae rin ginagawa yan, di ba? Narinig ko na to kay Rom Wheels. Insecure yung mga babae. Mga pinanglo long term relationship nila is average looking lang din kagaya nila or below. Hindi nila pinanglo long term yung yung may itsura talaga, upper hand sa looks kasi nga insecure sila. Mga kapangbabae yan ng mga kapangbabae. Tapos gusto nila sila yung boss. Siyempre pagka ganun, kuwari mga average looking, ayaw naman magpa-under niyan. Promise hindi magpapa-under yung mga average looking. Kuwari itong itsura kong ganito. Nagkaroon ako ng shota na average looking. Nako, hindi magpapa-under yung mga ganyan. Hindi yan magiging cooperative. Usually, mga nagiging cooperative lang talaga yung mga sub 5. Kasi nga, habol nila talaga is genetic. Which is sila pa rin talaga lamang kasi na-bump up yung nila eh. Yung genetic line nila, di ba? Nagkaroon ng may itsura. Kaya ganun yan eh. Na So, yung mga babae nang seseduce din talaga yan na nang seseduce yung mga babae. Parang yung ginagawa rin ng mga lalaki, di ba? Diba yung mga lalaki, nanliligaw, yung mga ganyan, nag-a-approach. Which is yun naman din talaga gagawin kahit pogi pa. Tapos may upper hand lang talaga yung mga pogi kasi minimal effort tsaka minimal investment din. Tsaka pagka pogi ka, dapat conceited talaga yung galawan mo rin. Kasi magdududa rin yung babae. Bakit masyado kang thirsty? Ayaw kasi ng babae na ganun kayo, yung parang thirsty ka. Kaya nga hate na hate nila yung mga simp eh. Yung mga average looking tsaka mga below kasi nga usually hindi pumapasa yan sa kanila. Nakita niyo yung last na post ko sa community. Di ba yung 30 anyos na babae naghahanap ng FWB. Gusto may itsura pa rin talaga. Mataba siya. Matabang babae na yun Gusto ko high tier normie pa rin yung gusto. Yan yung sinasabi ko sa inyo na talaga. Dahil SOCMED era na tayo, dyan na tayo mapupunta. Yung mga babae naghahanap na ng future prospects sa pamamagitan ng ONS tsaka FWB. Tapos ang hinahanap pa nila dyan, yung mga may itsura na minimum wage earner. So parang mangyayari pa nga dun, parang mag-share na sila dun sa isang lalaki, di ba? Kasi biruin mo, naghahanap sila ng ka-FWB. Yung isang lalaki na mapipili nila, may ka-FWB din na iba yun. Na So hindi nila, alam nila yan na nag-share sila. Hindi ako naniniwala na hindi alam ng babae yung yung ugali ng lalaki or kung nangangaliwa yan or may isa pang kasama. Itong sikreto niyan, alam mo ba yung mga totoong babaero, hindi nila tinatago yan, sinasabi nila. Promise, sinasabi nila yan, hindi nila tinatago yan. Na kasi yung mga yung mga babaero talaga, conceited yan eh. Sasabihin nila na totoo. Ako kasi, promise, totoo yan, nangyayari yan. Kasi ginagawa ko yan eh. Lahat ng mga naging ka-FWB ko, dineclare ko na, alam nila na may girlfriend ako.
na ano, willing lang talaga sila. Willing lang talaga, ganun lang yun. Pag nagsinungaling ka, kasi ano yan eh, ayaw nila na nagsisinungaling ka. Tsaka alam nila yan, alam nila na nagsisinungaling ka. Pag nagsinungaling ka, hindi ka papasko rin kasi mababa na yung value mo nun. Mababa yung tingin nila sa'yo kasi bakit nagsisinungaling 'to, may itsura naman siya. Siguro isa lang talaga babae nito. Siguro ano, ayaw mahuli. Pangit siguro yung girlfriend nito. Ganyan yung ano na yan. Kaya pagka may itsura ka talaga is hindi ka talaga mag-e-effort gaano, tsaka minimal effort, tsaka minimal investment lang talaga gagawin mo. Actually, ikaw pa nga pag-aagawan. Kagaya kanina, pauwi ako. As in, binanggit talaga yung pangalan ko. Bye-bye, Filipino Black Pill. Gumanon yung ano, sabi ko, ito na. Promise, onti na lang talaga. Yayayain ko na talaga yun. Hindi lang kasi kami nagkakaroon ng chance na magka-duty talaga. Kasi nga, roster to eh. Di ba sa profession ko, roster. Minsan nga, yung isang babae na trip mo, 1 month mo bago maka-duty. Kasi roster nga eh. Parang meron akong crush na ano, na blonde dati. Tapos parang 1 month di ko to nakaka-duty, sabi kong ganun. Kasi paiba-iba kasi roster kasi may pang umaga, pang hapon, pang gabi. So minsan mamimiss mo rin yung tao dahil nga ano, dahil hindi kayo magkikita. Minsan 2 weeks, 3 weeks, 1 month, ganyan. Minsan nga 2 months pa hindi mo makikita. Kala mo nag-resign eh. Ganun sa trabaho namin eh. Kaya medyo makahirap makadiskarte talaga kasi nga ano, hindi siya yung parang regular na talagang 9 to 5 talaga na papasok. So, maliit yung chance mo na magkapareho kayo ng duty. So, ganun nga yan na ano, biruin mo yung babae na yung mga lalaki na napili. Either yun talaga sila yung top G sa beta box, tsaka silbidor, at tsaka top G dun sa ano, sa genetic side. Pero usually mga nasa genetic side is hindi relasyon yun. Meron niyang kasabihan eh. Sabi, yung mga pinopost nila sa social media na muka ng lalaki, kapartner nila, ganon. Ang, ang, ang dapat mong alamin is yung hindi nila pinopost. So, ibig sabihin, kuwari, prime age yung babae. Usually kasi sa prime age. Pero pagka past 30 na, wag na kayo magtaka nun kasi medyo mahihirapan na. Pero meron pa rin 30 na nakikipag-FWB. Meron pa rin eh. Kaya kung pogi ka talaga, parang ayaw mo na makipagrelasyon kasi meron talagang nangihit talaga eh. Na ano eh. Yan yung side nila ng hypergamy, di ba? Alpha fox, beta fox. Tapos biruin mo, yung Alpha Fox, libre yung SEX, minimal effort, minimal investment, tapos short term pa. Hindi mo na kailangan i-break, hindi mo na kailangan gastusan. Samantalang yung for long term security, yun yung nagbe-beta box. Tapos, yung short term nga, pwede ka pang anakan yun eh, di ba? Yung mga hinihit and run ng mga pogi, di ba, naaanakan, sure pa nga yung genetic nun. Samantalang yung beta box side na nasa long-term relationship is, di ba, nagkaanak sila, papalakihin nila, tapos sabay mga ano, biruin mo ganun. Kaya ang daming single mother eh, kasi nagkandara pa talaga sila dun sa alpha pack side. Kasi nga nagtatrabaho na sila, di ba? Tapos, ang malupit pa nito, 80% dim, undesirable, unattractive. So, yung sa 80% na yan, imposibleng walang dumampot ng single mother. Imposibleng walang dumampot ng 100 yung body count. Imposibleng walang dumampot ng 30 na pataas. Post-wall pa nga eh. Ay de las Alas, Junisha, Bea Alonso, Heart Evangelista, di ba? May dumadampot pa rin talaga sa tira-tira ng pogi. Di ba? Meron pa rin talaga kasi 80%. Ang dami. So, kung gusto mo makapasok yung similya mo, makapuslit, is talaga mapipilitan ka mag-beta box. Kaya nga yung katrabaho ko sinabi sa akin, masyado ka kasi mapili.
Sa isip-isip ko, naku, hindi worth it yan. Hindi worth it yung ginagawa mo. Siguro, isa na lang inisip ko kasi malayo naman din agwat namin ng itsura, hamburger yung face niya. So, malayo talaga yung agwat namin kaya sa isip-isip ko na ano. Tapos inaalam pa nila kung ilan yung body count ko. Mga chismoso yung mga katrabaho mo, promise. Aalamin nila yan. Tapos magtatanong, ilan ba na naging girlfriend mo yan? Ganyan, ganyan. Yung mga time na yun, sinabi ko 6 lang. Tapos sabay nanguusisa pa. Dun din sa probinsya, sinabi ko 6. 6 pa nun kasi dalaga. Tapos sabay, nagulat na sila. Sa probinsya yan nagulat na sila, marami raw. So, kasi ang average pala na magiging karelasyon ng lalaki sa buong buhay niya is hanggang 5. 5 na yung maximum. Sa average to sa average looking. So, nagugulat pa yun nasa probinsya na nangungulekta ng nyog. Kasi, di ba, nagprobinsya nga ako ng 3 buwan. Yun yung gumagawa-gawa pa ako ng video dyan sa So, ganun nga yan na Kaya dapat aalamin mo talaga kung ano yung pakay ng babae, bakit ka napili. Yung mga nag-a-approach na babae, may pakay yun eh. Kaya minsan suspicious ako sa mga nag-a-approach Kasi, ano ba habol nito? Parang security. Pag in-approach ka ng babae, kaya ayaw ko na rin ng passive Okay na yung choosing signals na kasi at least yun, medyo feminine pa yung babae. Pag nag-approach yung babae, is parang na yun. Di ba nga, nasampal nga ako, di ba? First time ko yun, ma-experience sa buong buhay ko. Buti na lang, matigas yung mukha ko. Hindi ako nagkapasa or nagkapantal man. Pero ang lakas nun naalog kaya yung ulo ko nun. Ang lakas nun kasi biruin mo 60 kilos na ako, siya 78. As in talagang nakita ng mga kasama ko dito na na-rock talaga yung mukha ko. Wala okay naman yung genetic ko na pwedeng pambaraga ng ulo. Dahil matibay-tibay rin naman. Nagte-training rin pala ako ng neck. Training ko yung neck. Yung mga sa boksingero. Para kung masuntok ka. Masuntok ka ng mga Kasi hindi mo maiiwasan yun May strategy rin pala. Di ba yung mga pala? Yan pala yung mga fuckboy. Yung mga nangaagaw hindi naman nangaagaw, nang hihits ng mga may boyfriend tsaka may asawa. Dapat yung mga LDR, ganun. Or, wag ipaalam, wag malaman. Kasi, beta condition yung mga yan. Nag-invest yung mga yan Di mo alam, baka kung anong gawin yan lalaki na yan, baka patayin ka. Kasi na-experience na yan ng stepbrother ko dati. Pulis ba naman yung di nabaril siya sa likod. Di ba yun yung kwento ko sa inyo? Kaya natatakot na rin ako manghit na may mga married o may boyfriend. Kasi nga, nangyari sa utol ko yun, stepbrother ko. Nabaril sa likod. Pero ngayon kasi, nag-gym naman kasi usually yung mga pogi. Kahit nga ako, nagte-training ako dito Tsaka yung mga, sa totoo lang, yung mga pang long-term relationship is, hindi naman talaga sila makakapalag sa mga nanghihit na pogi kasi inferior genetic na mga yan Gaya nung kawork ko, nakita ko na yung body build. So sabi ko, nako, kung kahit tong may asawa na to, i-hit ko to. Nakita ko na yung asawa niya maliit. 5'4" lang, tapos parang walang ka-muscle. Sabi ko, naku, walang magagawa to sa akin kung mano-mano. Pero syempre pagka away kasi ng lalaki, patayan na yan. Yun talaga yung iniisip ko Kaya hanggat maaari, umiiwas talaga ako ng away. Kasi, ang prinsipyo ko is either isa sa atin pwede mamatay, ganun.
Ayaw ko na kasi yung babalikan-balikan pa. Hindi na. Bakit mo pa? Pag ako nakaaway nyo, isa sa atin mamamatay. Ganun talaga yung prinsipyo ko. Kaya hanggat maaari, iniiwasan ko talaga yan ng iniiwasan ko talaga hanggat maaari. Hanggat makakaiwas ka. Kasi yun yung prinsipyo ko talaga na, di ba nasa 48 laws of power din yan. Pagka may napasubo ka na talaga sa ganyan is talagang sisiguraduhin mo na yung kalaban mo wala na magagawa. So, isa pa yung side na yan, yung mga ganyan. Pero usually naman, yung mga asawa naman nila is mga beta naman din talaga. Yung mga karelasyon nila. Mga wala naman din mapapala dahil mga soft guy din. Kaya nga pinili ng babae na pang long term. Dahil nga soft guy din. Pero mo, utos-utusan, gagawing under, tagalaba, taga-saing, taga-sampay. Na good boy. Good boy, di ba? Pero yun nga, promise, nakakatakot talaga makipagrelasyon kasi nga, sokmed na Ang bilis na nila mahit ng mga may itsura. Actually, sila pa nga yung willing ng mga liwa Di ba nga yung kunento ko sa inyo, kahit may asawa, seduce ka, promise. Nalaman ko rin yan sa ka-FWB ko. Yung ibang may mga asawa, ang lagkit tumingin dun sa isang nurse dun sa sa ER, emergency room. So, siya nagkukwento sa akin nun. So, sabi ko, ganun din yung katrabaho ko na isa may asawa. Lagi akong nilalapitan. Yun yung yun yung seduction lalapitan ka ng babae. Positive sign yun. As in yung gagawa siya ng paraan para makausap ka lang. Tapos papatagalin yung usapan, ganyan. Tapos tuwing makikita ka, lagi kang babatiin. So, yun, 100% yun. Pero hindi mo pa rin niya malalaman. Malalaman mo yan kung yayayain mo na talaga. Kasi yun yung parameter ko sa inyo. Hindi tayo delusion dito Malalaman mo na gusto ka is pag mauwi talaga sa SEX. Kasi kung average looking ka o heighter normie kagaya ko, baliwala sa'yo yan Baliwala talaga sa'yo yan. Yung didikit yung boobs, wala yan. Yayakapin ka, tapos sabay babatiin ka. Ibig sabihin, pag na-receive mo yung ganun, tapos ibig sabihin gusto ka na. Marami kasing delusion na lalaki na iniisip nila gusto na talaga sila. Hindi mo malalaman yan. Malalaman mo yan kung mauuwi sa SEX. Kasi kung hindi na uwi sa SEX yan, girlfriend ka ng babae. Girlfriend ka ng babae, hindi ka niya hindi talaga siya sexually attracted sa'yo. Kaya ngayon yung mga strategy, seryoso ka, 3 strikes rule, minimal effort, minimal investment. Kahit pa po average looking kayo or undesirable sub 5, ganun na lang din gawin mo kasi sa totoo naman talaga, reality na naman talaga, meron at meron talagang lalamang sa'yo Doon mo malalaman yun kung gusto ka talaga ng babae, kung wala ka, kung hindi ka lamang tapos ikaw pinili, 'di ba? Actually, yun yung mga success ko dati. Pinili ako, wala akong trabaho. O di yun yung parameter. Pinili ka na wala kang trabaho, 'di ba? Doon mo malalaman na na totoo talaga. Yung iba sinisidus sila dahil rapper, sinisidus dahil may status tsaka mayaman. Once mawala yan, wala na. Aalis na yung babae kasi tapos na yung pakinabang mo So, hindi lang lalaki ang seduce, mga nang flirt ganyan, nagme-message, babae rin gumagawa yan. Indirect way lang talaga. Kagaya ng pagpapaganda, pagpapacute, pagbabago ng boses, yung submissive, feminine yung boses. Tapos sabay lalapitan ka. Yan yung mga signs na talaga, na trip ka. Or kukunin yung number mo, i-add ka sa Facebook, yung mga ganyan. Yan yung seduction na strategy. Hindi lang din naman lalaki gumagawa niyan, babae rin. Pero ginagawa lang nila yan sa
napipili nila either top G dun sa genetic or top G sa beta backside. Dahil target yung lifestyle, pera mo. Kagaya nung, ano, yung guest ni Bugoy na Koy, di ba? Yung babae. Nakatikim ng, lifestyle ng taga-Alabang, yung Chinoy. O, hindi na magde-date down yun dahil nakatikim na ng lifestyle ng Alabang. Alabang girl na siya, di ba? Kaya, obvious na obvious yung napapanood ko yun. Yung babae, may spark yung mata habang nagkukwento. Sabi ko, sinungaling tong babae na to. Sabi kong ganun. Habang pinapanood ko yung podcast ni Bugoy na Koy. Nagsisinungaling to. Alam naman nila na transaction lang talaga yung Kahit nga yung Chinoy na lalaki, kwento ng babae. Kada lalabas yung babae, you gonna meet with your boyfriend? Hindi tanga lalaki, promise. Sabi nila, malakas intuition ng babae. Pati rin lalaki, malakas din. Bro, mo yung Chinoy, sinabi, you gonna meet your boyfriend. Kasi alam niya na merong fucking side talaga yung babae. Siya yung pang long term dahil nagbibigay siya ng ng lifestyle, pera. Kasi undesirable siya. Alam na mga lalaki yung stand nila, kaya nga sila po may pera, 'di ba? Nagbi-build ng status. Alam nila 'yan na yung majority ng babae, ganun din talaga yung habol. Minsan pa nga, 'di ba? Nagpapa-security guard pa yung mga mayayaman dun sa nila, 'di ba? Sa mga karelasyon nila, 'di ba? Parang yung minimate guard nila para hindi matira ng ibang lalaki. So, paano yung lampis?